Nag-aalaga si Lolo ng 3,000 taong gulang na guworm. Kailangan lang ilagay ang mga guworm sa sungay ng kambing. Papasok sila sa bungo ng kambing at uubusin ang laman nito. Ang matitira na lang ay isang buong balat ng kambing. Pagkatapos, pwede na itong gawing tambol na pantaboy ng kasamaan. Dahil sa hanap buhay na ito, naging maayos naman ang pamumuhay ng aming pamilya. Isang araw, may dumating para bumili ng tambol na gawa sa balat ng kambing. Nagtulungan si Lolo at ang tiyo para hulihin ang kambing. Pumunta naman si Lola sa bodega para kumuha ng tali, habang ako naman ang kumuha ng garapon na lalagyan ng mga guworm. Sa mga oras na iyon, nakagapos na ang kambing at nakahandusay sa aming bakuran. Pero nang iabot ko ang garapon sa kamay ni Lolo, biglang nagbago ang itsura niya. Sinong gumalaw sa garapon na to? Sa mga sandaling iyon, 2 na lang ang natitirang guworm sa garapon. Talagang nawawala ang isa. Lumapit din si Tiyo. Itinaas niya ang garapon at sinuring mabuti. Wala namang butas. Saan kaya nakalabas ang guworm na to? Bayan Shui, hinawakan mo ba ang mga guworm na ito? Agad akong sumagot na hindi. Matagal nang sinabi sa akin ni Lolo na ang mga guworm na ito ay hindi lang sa utak ng kambing pumapasok, kundi pati na rin sa utak ng tao. Kaya takot na takot akong hawakan yun. Kung hindi mo naman pala hinawakan, nasaan na yung isang uod? Pati sila Lolo at Lola ay napatingin sa akin. Pero hindi ko po talaga hinawakan yun. Bigla, may naalala ako. 3 araw na ang nakalipas, may dinalang 2 tao si Tiyo dito sa bahay. Pinalabas pa nga niya ako sa bakuran. At ang tagal nila sa loob ng silid sa silangan. Umarap ako kay Lolo. Lolo, noong nakaraang 3 araw, may mga dinalang tao si Tiyo dito sa bahay. Pagkasabi ko pa lang noon, galit na sumabat si Tiyo. Bumisita lang sila dito sa bahay. Hindi nila ginalaw yung mga uod. Lumingon si Lolo at tinitigan si Tiyo. Hindi biro ang mawalan ng guworm. Nakakakain yan ng tao. Sabihin mo, kinuha mo ba o hindi? Hindi ko kinuha, maniwala ka man o hindi. Pagkasabi niyon, galit na pumasok si Tito sa kanlurang silid. Napakunot noo si Lola habang nakatingin kay Lolo. Tanda, gagawa pa ba tayo ng tambol na gawa sa balat ng kambing? Tumingin si Lolo sa kambing na nasa sahig. Mamaya na natin gawin. Kailangan ko munang hanapin yung kulisap na go. Pagkasabi niyon, lumabas siya ng bakuran. Kinaligan ni Lola ang kambing at ikinulong sa kulungan nito. Pagkatapos ay nagpunta siya sa bodega para magluto. Dahil mag-isa lang ako at nababagot, naglaro na lang ako sa bakuran. Bigla, narinig ko ang isang nakakakilabot na sigaw ni Tito mula sa kanlurang silid. Nagmamadali akong tumakbo papunta roon. Nakita ko si Tito na nagpapagulong-gulong sa sahig sa sobrang sakit. May duguan siyang butas sa kaliwang braso. Narinig din ni Lola ang sigaw at dali-daling lumapit para magtanong. Shuzi, anong nangyari sa'yo? Pumasok yung kulisap na go sa braso ko. Halos himatayin si Lola sa takot. Pinahanap niya sa akin si Lolo, dali-dali. Nagmamadali akong tumakbo palabas. Mabuti na lang at hindi pa nakakalayo si Lolo. Pagdating namin ni Lolo sa bahay, kitang-kita nang nangingitim at namumula ang kaliwang braso ni Tito. Pinakain ng kulisap na go ang laman niya mula sa loob. Nang makita iyon, dali-dali akong tinawag ni Lolo para kunin ang palakol. Agad akong tumakbo sa bodega, kinuha ang palakol, at ibinigay sa kanya. Hinawakan ni Lolo ang kaliwang braso ni Tito. Yangzi, kailangan nating iligtas ang buhay mo. Hindi na maisasalba ang braso mong to. Sa mga oras na iyon, nanginginig na sa sakit ang buong katawan ni Tito. Bilis, putulin mo na. Mamamatay na ako sa sakit. Itinaas ni Lolo ang palakol at ibinagsak. Isang malakas na lagapak, naputol ang kaliwang braso ni Tito. Bumuhos ang dugo sa sahig. At si Tito ay nawalan ng malay noon din. Pumunta si Lolo sa bakuran at kinuha ang kariton na hila ng asno. At binuhat si Tito papunta sa kariton. Sumakay na rin si Lola. Humarap si Lolo at tumingin sa akin. Bayan Shui, sa bahay ka ng 2 lolo mo matulog ngayong gabi. Huwag kang mag-isa sa bahay. Pagkasabi niya noon, umalis na siya sakay ng kariton papuntang bayan. Nang makalayo na si Lolo, papasok na sana ako sa loob ng bahay. Nang makita kong lahat ng kambing sa kulungan ay nakatingala at nakatitig sa akin. Kinilabutan ako sa paraan ng pagtingin nila. Nagmamadali akong tumakbo papasok sa kanlurang silid at isinara ang pinto. Nasa sahig pa rin ang pinutol na braso ng Tiyo. Pero matagal nang wala itong laman. Balat na lang ang natira. At wala na rin ang kakaibang insekto. Natatakot ako pero kasabay noon, nag-uusisa rin ako. Kumuha ako ng isang patpat. At dahan-daang sinungkit ang balat para iangat. Sa ilalim ng balat, may isang tumpok ng malagkit at maputing bagay. Napakadiring tingnan. Isinantabi ko ang balat, at hinalo-halo ko ng patpat yung malagkit na bagay. Hinati ko ito sa 11 piraso, malalaki at maliliit. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Nagdikit-dikit na naman ang mga piraso. Para bang may humihila sa mga ito para magsama-sama. Hinalo ko ulit at hinati sa 4 na piraso. Sinadya ko talagang paglayuin ang mga ito. Pero pagkabitaw ko pa lang, nagdikit-dikit na naman sila ulit at naging isang kumpol. Napakakakatwa, kinuha ko ang patpat at pinaghahampas ito ng malakas. Tumalsik ang malagkit na bagay. Natalsikan ang mesa at mga upuan. May isang patakpan na tumalsik sa mata ko. Kinuskus ko ang mata ko. Wala namang kakaiba, hindi masakit, hindi rin makati. Pagtingin ko ulit sa bagay na yon sa sahig, hindi na ito muling nabuo. Sumilip ako sa labas, padilim na. Maya-maya lang, tuluyan ng magdidilim. Nilak ko ang mga pinto ng silangan at kanlurang silid.
Isinara ko na rin ng maigi ang pinto ng kulungan ng kambing. At nagsimula na akong maglakad papunta sa bahay ni ikatlong lolo. Nakatira si ikatlong lolo sa kanlurang dulo ng baryo. May 2 kwarto sa bahay niya. Ang isa ay ang silangang silid kung saan siya natutulog. Yung isa pang kwarto ay ang kusina. Si Tatang San ay kilalang matandang binata sa aming baryo. Mag-isa lang siya sa bahay. Pumasok ako sa bakuran at tumawag. Tatang San, nandyan po ba kayo? Ako po si Bayan Shui. Matagal akong naghintay pero walang sumagot. Hindi naman nakalak ang pinto ng kwarto sa silangan. Tulog na kaya si Tatang San? Itinulak ko ang pinto. Isang nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa akin. Parang naamoy ko na ang mabahong to kung saan. Pumasok ako at lumapit sa tabi ng papag. Nakita ko si Tatang San, nakahiga ng patagilid at nakatalikod sa akin. Kaya lumapit ako at pabulong na nagsalita. Tatang San, pinapanta po ako ni Lolo para dito muna matulog ngayong gabi. Pumunta po sila sa bayan. Pero hindi pa rin kumikibo si Tatang San. Kaya nag-alis ako ng sapatos at umakyat sa papag. Tumapang ako sa tabi niya. At tinulak ko ng bahagya ang kanyang balikat. Pagkaraan ng isang saglit, biglang damilat si Tatang San. May isang payat at mahabang uod na gumagapang sa mismong mata niya. Nang makita ko yun, halos mamatay ako sa takot. Nagkukumahog akong bumaba mula sa papag. Bigla na lang, bumangon si Tatang San. Bayan Shui, anong nangyari sa'yo? Akyat ka na rito. Tumayo ako mula sa sahig, nanginginig ang boses ko. Tatang San, kanina po nung damilat kayo. Ay nakita po akong pulang uod na gumagapang sa mata ninyo. Pero tumawa lang si Tatang San. Ano bang pinagsasabi mo? Uod na gumagapang sa mata. Mabubuhay pa ba ang tao kung ganun? Nang makita niyang hindi ako umiimik, nagtanong siyang muli. Gabing-gabi na, bakit mag-isa ka lang pumunta rito sa bahay ko? Nasaan ang lolo at lola mo? Sinubukan kong kumalma bago sumagot. Pinasok po ng uod ng kulam ang braso ng tiyo ko. Dinala po siya ni na lolo at lola sa bayan para ipagamot. Wala na pong tao sa bahay model. Pinapanta ako ni lolo sa bahay ninyo para tumuloy. Kumunat ang noo ng ikatlong tiyo. Nakagat ng glowworm si Shuazi. Matagal ko nang sinasabi sa lolo mo na hindi dapat alagaan ang mga glowworm na yan. Oh, ayan na. Nawala tuloy ang braso ni Shuazi. Sabi niya, sabay hagis sa akin ng kumot at unan. Matulog ka na. Bukas, pupuntahan ko si Shuazi. Mabilis makatulog ang ikatlong tiyo. Maya-maya lang, narinig na ang hilik niya. Pero ako, hindi ako makatulog. Kanina lang, kitang-kita ko talagang may gumagapang na uod sa mata niya. Namalikmata lang ba ako? Dahan-dahan kong sinilip ang ikatlong tiyo. Nakapikit ang mga mata niya. Malalim ang kanyang paghinga. Mukhang wala namang kakaiba. Akma na sana akong hihiga para matulog. Ang biglang damilat ang kaliwang mata ng ikatlong tiyo. Puno ng mapupulang ugat ang kanyang mata. Halos maihi ako sa takot nang makita yon. Pagulong kong sinabi, ikatlong tiyo. Pero hindi siya kumikibo. Tinitigan kong mabuti ang kaliwang mata niya. Bigla, gumalaw ang mga mapupulang ugat na iyon. Nanlaki ang mga mata ko at lumapit pa ako para tingnan. At doon ko napagtanto na hindi pala iyon mga ugat, kundi napakaraming maliliit at mapupulang uod. Nanindig ang balahibo ko at pinagpawisan ako ng malamig sa takot. At sa sumunod na segundo, bigla ring damilat ang kanan niyang mata. Ang kanan niyang mata ay naging puro pula. Nawala na rin pati ang itim sa gitna nito. Para na itong isang bowl ang laman na kulay pula. Niyugyug ko ang kanyang balikat at sumigaw ako. Ikatlong tiyo, gumising po kayo. May mga uod. Para siyang walang naririnig. Wala man lang siyang kahit anong reaksyon. Habang natutulala ako, may naamoy akong isang nakakasulasok na amoy. Ang mabahong amoy na iyon ay nagmumula sa bibig ng ikatlong tiyo. Kaya naman inilagay ko ang kamay ko sa tapat ng ilong niya. Hindi siya humihinga. Patay na si Tatang. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sumiksik ako sa sulok at nagsisigaw. Bigla, may isang payat at mahabang uod na gumapang palabas sa bibig ni Tatang. Sumilip ito sandali bago pumasok ulit. Sa sobrang takot, nagkandagulong-gulong ako pababa sa higaan. Buong lakas akong tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal tumakbo bago ako nakauwi. Pagpasok sa bahay, agad kong binuksan ang ilaw at sumiksik sa isang sulok. Ang laman lang ng isip ko ay ang mga pulang uod sa mata ni Tatang. Dahil sa takot, hindi ako makatulog. Kaya nanatili na lang akong nakaupo. Nag-antay ako hanggang sa magumaga. Bigla, narinig kong bumukas ang tarangkahan. Si Lolo, nakauwi na. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa bakuran. Lolo, sa wakas, nakauwi na rin po kayo. Tumingin sa akin si Lolo na may bakas ng pag-aalala sa mukha at nagtanong. Bayan Shui, bakit hindi ka doon natulog sa tatang mo? Nagmamadali akong sumagot, kagabi pa po namatay si Tatang. Puno po ng mga pulang uod ang mga mata niya. Sobrang nakakatakot, kalokohan, malusog na malusog ang Tatang mo. Hindi po ako nagsisinungaling, patay na po talaga si Tatang. Kung ayaw niyong maniwala, samahan niyo po akong tingnan. Pero masungit akong sinigawan ni Lolo. Bayan Shui, huwag ka nang dumagdag sa gulo. Nasa ospital pa ang tiyo mo. Sobra na ang iniisip ko. Pagkasabi noon, dumiretso siya sa silid sa silangan. Pabilis din akong sumunod sa loob. May kinuha si Lolo na isang kaong bakal mula sa aparador. Mula roon, kumuha siya ng isang bungkos na pera at saka sinabi sa akin. Nasa ospital ang tiyo mo, maghahatid ako ng pera. Pumunta ka na sa bahay ng tatang mo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at akmang aalis. Mabilis ko siyang hinaranggan. Hindi po ako nagsisinungaling. Patay na po talaga si Tatang.
Sinaman ako ng tingin ni Lolo. Igilan mo na yang mga pinagsasabi mo. Kundi, masasampal kita. Napapadyak na ako sa kaba. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa akin para makita mo. Bigla akong hinayla ni Lolo. Sige, pero kapag nalaman kong walang nangyari sa Lolo Tatlo mo, lagot ka sa akin. Pagkatapos noon, dinala ako ni Lolo papunta sa bahay ni Lolo Tatlo. Pagkapasok pa lang sa bakuran, sumigaw na si Lolo. Tatlo, nasaan ka? Kanina pa siya sumisigaw pero walang sumasagot. Humawak ako ng mahigpit sa damit ni Lolo. Huwag na po kayong sumigaw. Patay na po talaga si Lolo Tatlo. Nakahiga siya ngayon doon sa silid sa silangan. Hindi pa man ako natatapos magsalita, biglang narinig ang boses ng Lolo Tatlo ko mula sa silid sa silangan. Ano yon? Pagkarinig noon, sinaman ako ng tingin ni Lolo. Tapos, sumagot siya patungo sa direksyon ng silid. Tatlo, kailangan kong pumunta sa bayan. Dito muna makikituloy si Bayan Shui sa bahay mo ng ilang araw. Pagkasabi noon, tumalikod na si Lolo at lumabas ng bakuran. Nagmamadali ko siyang hinabol, at kumapit ako ng mahigpit sa braso niya. Kumunat ang noo ni Lolo. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka ba pwedeng umayos? Naghihintay ang tiyo mo sa ospital para sa perang pansalba sa buhay niya. Lumingon ako sa nakakakilabot na silid sa silangan at humagulgol. Gusto ko pong sumama sa inyo sa bayan. Hindi pwede. Ang ospital ay hindi lugar para sa bata. Nagmamadaling umalis si Lolo, nang makitang ayaw kong bumitaw. Sinipa niya ako sa galit. Nangingilid ang mga luha sa mata ko. Pero ayaw ko pa ring bumitaw at lalo ko pang hinigpitan ang hawak sa kanya. Sa sandaling iyon, may narinig akong bumubukas na pinto sa likuran ko model.